Magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Vlog na naman. Nakadalawa ako kagabi. Mamaya baka meron pa rito isa. Yung part 2 nung hipag. Kung di, pero malamang baka makaisa pa ako mamayang gabi. Mga bandang alas 9 siguro, alas 8. Ganun. No? Magbigay ko tayo ng ano rito sa Marcos vows to defend PH territory amid row with China. Pakinggan natin. Country's territory and the rights of Filipino fishermen in the West Philippine Sea. Marcos Jr. gave the commitment as China restricts access to the Scarborough Shoal. Jackie Marabat has tonight's top story. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. asserts Manila is not looking for trouble with Beijing, but it will continue to defend its maritime territory. The president made the remarks following a warning from Beijing not to stir up trouble when the Coast Guard removed the anchor of a Chinese-installed floating barrier meant to keep out Filipino fishermen from Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal. At hindi naman maaari na lalagyan ng barrier na gano'n at maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Basta gagawin natin, patuloy natin, ipapagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang karapatan. Habang mga boss, nagkakagulo-gulo na sa West Philippine Sea, kung paano sasanggahin yung panunwapang ng China sa teritoryo ng Pilipinas, aburido si His Excellency, si DND Gibochidoro, yung Philippine Coast Guard, sa mga pananakop, pananwapang ng China sa ating teritoryo, ang ating kagalang-galang na Vice Presidente at DepEd Secretary at co-chair ng NTF-HELCAC, ito po siya. Magbigay din ho tayo ng komentaryo kay Atty. Enzo, no? Kabisi ko. Marami akong mga kamiting ng mga kabunyog, kaya natambak ang daming mga maiinit na balita na kailangan nating mabigyan ng paglilinaw. Kasi kung bukas pa natin ito komentaryuhan, medyo hindi na presko. Kaya ito, preskong balita ito, mga kabunyog, mga kababayan, tungkol na naman kay Sara Duterte. Napaka-insensitive nito sa nararamdaman ng mamamayang Pilipino. Vice President yan, Wala siyang pakialam doon, attorney. Basta siya, sigurado na siya sa magiging presidente siya, sa ayaw at sa gusto. Ibig sabihin, ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bayan. Ano man ang mangyari sa presidente, siyang papalit. Oo. O paano kung maging presidente na yan? Kaya mag-ingat ka, His Excellency. Kawawa yung Pilipinas pag ito naging presidente. Ganyan kasi kaano sa China, ganyan katutan ng China. Parang mas malala pa ito sa kanyang ama. Sabi ni Roberto Pulutan, dapat kasuhan na yan ng Kung ano ang puno, siya ang bunga, attorney. Alam mo naman yan treason. Mga kabunyog, napakainit nga ng issue ng China ngayon, lalo pa sa mga pinagagawa ng China. O yung ginawang pagharang, paglagay ng harang o floating barriers. O, grabing pang-iinsulto yun sa atin. Tapos nung tinanggal ng ating mga Coast Guard, sabi, ang kinantsawan pa tayo, sinabihan pa tayo. Ano daw tayo? Parang kung sa parang anong tawag doon? Nang-a-abuse. Oo. Yun yung tapos wag daw tayong magpo-provoke sa issue na yan sa West Philippine Sea. Para bagang sino bang nagpo-provoke? Sino ba ang Yan din ang tanong ni Kimu kahapon kay Gibochidoro, kung sino nagpo-provoke, di ba, attorney? simula ng gulo?
Sino ba ang nagsisimula ng tensyon o nagpapainit ng tensyon sa West Philippine Sea? Hindi naman tayo. Oh, Si Kibo, hindi niya alam yan kung sino. napaka sensitive na issue ngayon ang tungkol sa China. Kasi nga hindi tayo nirerespeto, talagang bastusan kung tayo ay itrato ng China. Kahit nga ang Coast Guard natin at ang Navy pagod na rin eh. Kaya sana dapat ang buong gobyerno natin, buong gobyerno ng Pilipinas, buong administrasyong Marcos, kasama na si Vice President yan, na Sara Duterte, dapat nakikiisa kung ano yung stand ng gobyerno ng Attorney naman, iba yung gobyerno ng Davao. May sariling gobyerno ng Davao eh, di ba? Pilipinas. Ang problema, may mga ganyan talaga tayong leader eh. Mas ang loyalty pa yata sa China kaysa sa atin. Mga kabunyog, tulad nito, bumisita yung governor ng Fujian province sa gobernador ito ng Fujian province, bumisita sa Davao. O yan, nakipagkita si buong pamilya. No, kita mo, Attorney. Binababoy nila yung mga fisherman, lahat, Pero pagdating sa Davao, tinatanggap sila bilang isang bisita, 'di ba? Nirerespeto nila si Duterte ng Incheck, 'di ba? Pamilya Duterte nakipagkita si Sara, nakipagkita si Baste, siyempre, bumisita sa Davao, mayor doon si Baste. Pati kay Digong Duterte nakipagkita. Ano na ito mga kapunyo? Attorney, baka may pinapasabi naman si Jempuet, kay Digong, 'di ba? Kaysa pumunta ka sa Malacanang gobernador, doon ka pumunta sa Davao. At maganda ang magiging usapan ninyo ni Digong, 'di ba? Pag mo nakausapin si Marcos, pwedeng gano'n yan, Si Duterte ang kausapin mo. Hawak pa rin nila ang Pilipinas. Napaka-insensitive nitong si Sara Duterte. Ano bang pinagyayabang ni Sara? Ano bang pinagyayabang niya? Na malakas siya? Na siya yung pinaka-strong na contender para sa pagka-presidente sa 2020? Hindi, Attorney. Pinagyayabang yan. Love niya si Marcos. Di ba? Love siya ni Marcos. 8 na siya'y walang pangingilagan kung anong gusto niyang gagawin niya. Pero dapat maging sensitive siya. Love nga niya si Marcos at siya'y love din ni Marcos. Lahat ng gusto niyang gawin, walang magagawa. Di ba? Ganun talaga naman ang takbo niya eh. Huwag ka nang manibago, Attorney. Wala na kang magagawa dyan, Duterte yan eh. Sa damdamin ng mamamayan, dapat sensitive siya sa sentimento ng mamamayang Pilipino. Dapat maging sensitive siya sa sakripisyo ng mga Coast Guard natin at Navy. Kung sensitive yan, di sana hindi ganyan kalalaki hinihinging budget niyan. Walang pakialam na yan, mga yan, Attorney. Wala nang pakialam sa Pilipino yan. Oo. Importante sa kanila, kwarta. Maybe at ng mga mangingisdang Pilipino natin na kino-confront ang China. Ano yan dapat maging sensitive siya doon, mga kapunyog. Wala siyang hindi siya nagmamalasakit sa sentimento ng mamamayang Pilipino. Ang ano sa kanya, Attorney, nagmamalasakit niya sa sentimento ng Incheck. Di ba? Diyos ko, anong klase itong na to? Wala talaga. Anong mamayang Pilipino? Pakialam ni Sara dyan. Kung may pakialam to si Sara sa mga mamayang Pilipino, hindi hingi ng ganyan, hindi ganyan lumustay ng pera ng taong bayan yan. Taki mo 125 million. 11 days lang. Todas. Hindi nga mapaliwanag kung paano ginastos. Diba? Mga boss, no? Kawawa talaga si Juan de la Cruz. Tuloy. Ito, tingnan nyo yung tingnan nyo yung balita. Actually, napanood ko na to eh. Ito nga sana ko, kaya lang mas mabuti kay Attorney Enzo, maki-reaction na lang tayo.
bumisita sa Davao City kahapon ang governor ng Fujian Province ng People's Republic of China na si Honorable Zhao Long. Mainit siya tinanggap ng Davao City official sa pangunguna ni Mayor Narinig mo naman yun. Honorable Jiaolong, ha? Ayan, oh. Kamay-kamay sila ni Sara, oh. Sebastian Duterte. Kasama rin sa mga nag-welcome sa Chinese official si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Pinasalamatan ni VP Sara si Governor Zhao Long dahil sa ginawa nitong renewal sa Sister City Agreement sa pagitan ng Davao City at Jinjiang City sa Fujian, China. Dagdag pa dito ang matagumpay na pag-export ng Davao City ng first batch ng durian sa China. Ayon sa Vice Presidente, nagsimula Yun. Ngayon pumunta dyan yung governor para lang pasalamatan yung importation ng durian. Exportation ng durian. niya ang negosasyon ng durian export sa China noong siya pa ang mayor ng Davao City sa pagkipagtulungan ng Consulate General ng People's Republic of China sa Davao. Bukod kina Mayor Baste at VP Sara, nakipagkita rin si Governor Zhao Long kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. O yan, buong pamilya Duterte. Ang ganda ng bahay nila Baste, oh. Ang miniting nito, nakipagkita dito sa Fujian Governor sa province, sa Fujian province ng China. Hindi sana magiging masyadong pag-uusapan kung si Baste lang yung sumalubong. Siyempre, pumunta ng Davao. Pero ito hindi. Nakipagkita pa ang Vice President ng Pilipinas. Vice President siya. Ang stature niya mataas. Ang stature ni Sara Duterte. Nung isang araw, kagigreet niya lang Yun ang problema dyan, Torne. Ha? Parang may sariling gobyerno yung ating vice-presidente. Yung kanilang vice-presidente pala. No? Mga boss. Lord. Isip ng isip yung mga si Marcos, si Gibo, kung paano didepensa sa ginagawa nito China. Pero si Sara naman at saka yung pamilya Duterte, kailangan pagbutihin ng pakikisama sa check. Maski na binababoy na wala. Tsaka meron ba kayong narinig mga boss na umimik si Sara tungkol sa West Philippine Sea o si Digong? Oh, wala, di ba? Oh, narinig niyo ba na problema itong Sara Duterte dito sa nangyayari sa West Philippine Sea, sa pananakop na nung mga incheck? Wala. May narinig ka ba dyan na, oy, umano kayo, ganito. Wala. Dito, dinadalaw ko sila. Kamay-kamay. Oh. Patay tayo dyan. Wala, talagang. Tsaka yung galaw ni Sara na yan, talagang asang-asa na siya talaga. Tsaka siguro, talagang nakakatakot na yung galaw niya. Para siya na Pangulo ng Pilipinas, eh. Parang yung asta niya, oo. Tignan mo noon sa mga tagapagtanggol niya sa Kongreso, di ba? Oh. Kawawa itong Pilipinas to. Kawawa si Juan de la Cruz. Maniwala kayo. Tsaka yun nga, ipinasa na yung urgent, pinapapasa ni Ecstasy yung budget ng 5.7 trillion. Oh. Gagalit si Atty. Enzo, bakit daw inaapura? Baka mamaya, Atty., tawag ito? Nakakaamoy na sila na baka gigirahin na nga tayo, eh. O, di ba? Mas mabuti pang adios. Diyan na kayo. Dala na yung pera. Ewan ko. Kawawa itong Pilipinas na to. Mag-collab na po tayo, mga boss. Mantakin mo. Hirap na hirap si Ecstasy kung paano niya didepensa ng Pilipinas sa mga ginagawa ng China. Si Sara naman, eh. Tsaka yung buong Duterte clan, eh. Halos very welcome sa Davao. Dito kayo mga friend. Anak ng puto. Anong klaseng yan? Tapos kung makahingi pa ng confidential pan, ang lalaki. 500 million, 150 million. Kapal din ang mukha, di ba, mga boss? May gana pa, di ba? Wala, meron siya, marami siyang tagapagtanggol, di ba? Lord. Yan,
God save the Philippines talaga mga boss. Lord help us, ganun na lang. Ferdinand San Juan, shout out. Rolando Cruz, shout out. Mag-collab na ho tayo. Sabi niya, nakakatamad pong pakinggan yan taong yan. Wala pong katotohanan ang mga pinagsasabi niyan. Si Digong, ang patawag ninyo lahat ng yari. Lahat ng nangyari sa West Philippine Sea sa mga pinagagawa ng Chekwa ay wala siyang ginawa. Totoo yan. Si Digong naman talaga lahat eh. Pero yun nga, puro ganun lang. Puro tayo ganyan. Wala naman eh. Pag ganyan-ganyan lang wala. Kailangan isang people power na matibay-tibay. Ang problema nga yung sino ang magiging. Kung ganyan lang wala. Magkakapi lang yung mga yan. Papanoorin lang nila sa TV yung nangyayari, pinagtatawanan nila yan. 100% po yan, makakapal talaga ang mga mukha nila. Jeng Ipa, welcome to the club. Jeng, sabi niya, grabe, ito comments nyo sa tungkol kay Boy Sili, kay Kimo, kagabi, oo. Grabe itong Boy Sili na to, bakit bumaliktad na naman ito? Talo pa nito ang Balimbing, Hunyango na yata ang katulad nito. Ganyan talaga politiko eh. Oo. Oscar 3072, shout out ha. Naging number 1 senador ng bansa, Robin Hood Padilla, nang walang kaalam-alam at mas magaling pa ang grade 1, only in the Philippines. Kimo, manahimik ka na lang. Kung mag-English ka, ang alam mo lang sabihin, I move, Kimo. Narinig mo kaya ang pinagsasabi, naririnig mo kaya ang pinagsasabi mo. Librado Ludovico, shout out ha, sabi niya. Blessed morning po, Karaoke. And to all Karaoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Lieutenant Colonel at 4-star General, tingnan natin kung ano ang gagawin ninyong dalawa kapag gagawin yung dalawang kagalang na sinatong pag tinawag na kayo para naman may pakinabang sa inyo sinasahod. Wala, hindi pupunta yan si Kimo eh. Joker yan eh. Kailan nyo ba kami patatawag? Nako. Alam mo hindi kayo patatawag eh. Ba't ka pa kailangan ipatawag? Sumama ka na doon sa mga mangingisda. O, di ba? Kimo. Fernando Rebong, shout out. Karaoke. Di na dapat pinag-aaksaya ng time yung hayop na bobong si Padilla. Sayang lang ang oras. Sa bugok ay ogag na yan. Galit si Fernando. Librado Ludovico ulit to. Yung amo mong si Dorian Dutae, ang tanungin mo, kagalang-galang na sinatong bigote, mukhang lango ka na naman. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Yang amo mo ang dahilan, kaya abusado ang mga incheck. We are not born yesterday, Mr. Bigote. Wala akong ganong makinig sa'yo. Pweh, galit talaga si Librado. Erlinda Alog, shout out ha. 4-star General, daming namatay, dapat kayo humarap dyan sa mga incheck. Totoo. Christian Chengnak, shout out ha. Wow, hanip, kaganda ng tanong ni I move. Ano po tayo? Tyrox. Parang true, yung tungkol sa sino ba talaga ang nagpo-provoke ng away between Philippines and Chengot. Good evening po, Tatay Rox, at sa lahat po ng mga nasa panig ng katotohanan. Good evening, Nak. Erlinda Alog. Itong sinatong na to si Boy Sili, natutulog sa pansitan. Totoo. Parang wala sa ano, no? Annalyn Flores, shout out ha. Sabi niya, welcome to the club, Annalyn Flores. Sana binalik na yung tanong kay Kimo. Sa palagay nyo, sino ba talaga ang nagpo-provoke? Walang sariling pag-analyze? Totoo. Tatanga-tanga eh. Ayan, is Jane L. Oh. Shout out Jane L, my friend. Sabi niya, even his question, kung sino ba talaga ang nag-provoke, his question is still in defense of China.
ni hindi nga masabi ni Robin Hood na China, instead kapitbahay. Totoo. Di ba? Siya nga talaga yan, no? Ang terminology na ginamit niya. Robin Hood is China all the way dahil hates niya ang US. Kasi hate niya ang US, hindi pa mamaliwanag yan. Totoo. Yan ang problema eh. Yung mga iba nagtatanga-tangahan. Ito, palagi ko dating tanga na talaga ito. Christian Cheng ulit to. Itong si kagulang-gulang na sinatrol Padilla. Pag nagsalita, kala mo nag-top notcher sa bar exam, top notch lang naman sa Magic Sarap. Sa SD card. Sa totoo lang, Tatay Rox, pag si I move ang nagsasalita, gusto kong i-off ang mic, volume ng gadget ko. Minsan po, gayon talaga ang ginagawa ko. Hinihinaan ko po. Nawawalan tuloy si Dagul at Chara Carpio ng respeto. Pambihirang bagay magsama. Pambihira bagay magsama si Bad Boy Bigote, Suklay at si Conpi Pans. Christian Cheng ulit to. Mabalik po ako dito sa issue ng kay Kulto. Katulad po ng comment ng isang ka-warriors. Kahit nga din po ako taka din if bakit naturingan teacher pa yung iba. Ang hina ng isip, nagpabudol lang diyan sa Kulto. Ano na yan? Hanggang dito na lang po muna. Ulit Tay Rox. Salamat po. Ingat po palagi. Ingat ka rin dyan, naka. Ay, sumagot si Jane Elo. We can't really underestimate the power of brainwashing. Totoo. Ba't nga kasi pag nakarinig yung mga tanga na sumapi kayo sa amin at kayo ligtas sa dagat-dagatang apoy. Sumapi kayo sa akin at dadaling ko kayo sa langit. Okinawa, Japan. Ano ba yan, Jane? My friend. Ferdinand San Juan, oh. Sabi niya, good evening po, Karox. Shout out ha, Ferdinand San Juan, ha. Okay na po, may audio na po. Oh. Karox, si Robin Hood, pang-inis lang yan. Ang opinyon ko po dyan sa West Philippine Sea ay kung hindi kikilos ang ating gobyerno, ang kikilos dyan ay yung mga bansang nagmamalasakit sa ating mga Pilipino laban sa masamang aksyon o pang-aabuso, pananakop ng China sa West Philippine Sea. Totoo yan. Sapagkat maapektuhan sila dyan, makapagdudulot ng panggigipit sa lawak ng karagatan ng West Philippine Sea. Kaya sa ngayon, mauobliga na ang mga gobyerno na makiisa na sa mga bansang US, Canada, Japan, South Korea, Taiwan, Australia, Germany, Indonesia, at iba pa. God bless po. Totoo yan, Ferdinand San Juan. Yan, hindi kakanaya si Jim Puet. Blapper din yan. Tell me who your friends are, I'll tell you who you are, diba? Kasi ba kaibigan niya, si Digong, diba? Okay, kaso nga, nablap ni Digong ang Pilipinas, eh. O, hanggang ngayon, no? Kung anong... Okinawa, Japan. Ewan. Louis Bulanos. Shout out, Louis Bulanos. Hindi na po pwedeng paniwalaan ang isang katulad niyang hunyango na hindi mag-isip bago magsalita kasi sarado ang utak niya dahil sa puong digong nyo na komunista, artista na madrama at walang utak. Mayabang kasi. Ngayon sabi niya, si Sara daw ang pagbabago o panggagago sa bansang mahirap na silang paniwalaan, period. Tayo, pero yung iba naniniwala sa kanila, ewan ko, no? Basahin mo yung mga comments nila, talagang mahuhulog ka eh. Ewan yun. Louis Bulanos ulit, oh. Wala talagang utak. Itatanong mo pa yan, alam mo naman na sila ang nananakop ng karapatan natin sa EEC. Ay, engot talaga. Engot talaga eh, daw, di ba? Di ba yung tsura? Hayop yung hairdo niya, di ba? With matching bagote, okay na. Ewan, anong class? Ngayon lang tayo nagkaroon ng ganyan senador, pagpasensyahan nyo na siya. Number 1 pa, no?
Tingin yung mga hairdo niya, no? Talagang Jeffrock na Jeffrock, eh, no? Kinawad siya. Bren Amy Bingson, shout out. Belinda Magtangog, Dolor Garcia, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Bren Amy. Isa ding matatawag na taksil, ang Boy Silly na yan. Ngayon din naman, ang sinasabi niya na iiwanan niya kahit ang pamilya niya, sasamahan niya si Duterte kung ikukulong siya, o, di ba? O ngayon, iiwan naman, puro daldal lang yan, hindi niya gagawin. Bren Amy ulit, oh. Mga sira ang ulo ng dalawang yan. Hindi ko makikita ang senseless sa kanila. Senseless sa kanila, sabi niya. Friend, ay ulit, oh. Sa pagsasalita ni Boy Silly, halatadong walang laman ng kukote. Ay, Boy Silly, kailangan ka magre-resign. Napapataas mo ang presyon namin sa'yo. Hindi nga, Friend Amy. Kaya nga sabi niya, tinatanong niya si Gibo kung kailan daw siya ipatatawag. Dapat, Gibo, patawag mo na ngayon din yan. Oo, para mabawas-bawasan naman ang problema ng Senado. Friend Amy ulit, oh. Inyo pong, yung tipo ng pagtatanong ni Boy Silly, parang nanunuya siya. Kunwari walang alam or baka talagang walang alam. Kasi maliit lang ang utak kaya nakapaghalatang bobo siya. Number 1 yan, Friend Amy. Tayo lang nakakaalam na bobo yan. Siya nga, di niya alam, bobo siya eh. Okay na, Japan, ano ba? Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Talagang titiisin natin si Senador Padilla. Pati ang mga tanga na bumoto diyan. Totoo. Tagal ilan. Ay nako. Raul Villanada ulit, oh. Mga peking rilyon, kamangmangan at kahirapan ang sinasamantala nila. Totoo. Julito Rubilos. Shout out Julito Rubilos. Senyor Aguila, kapatid ni Kim Jong-un, leader ng North Korea. Magkamuka, kaya salbahe rin. Pero tinitignan ko yung mukha nitong animal na Senyor Aguila na ito. Mukhang mongoloid, di no? Di ba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Tia Delia. Ines, July 7, Alcantara. Christy Ansen, shout out sa inyo. Sabi ni Friend Shervin, oh. Impong Basyang Team, Tia Deli, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang gabi sa ating pong lahat, mga Rocky Warriors. Sir Rox, bakit si Epal Kuda na naman po ang bida sa topic mo? Naku po naman, hindi ba siya kinikilabutan, ha, Sir Rox? Naku po, Diyos ko po, Lord. Alam mo, ikaw na damuho ka. Huwag kang masyadong maangas at pa-epal na bopol ka, ha? Dahil kung hindi sa Smart Magic, hanggang doon ka na lang sa kanto. Kasama ng mga tropang sunog baga. Pweh, hindi ka ba naiiya sa at kinikilabutan yan sa mga sobra mong paangas? O may magagawa ka pala. Imbis na magkukuda ka dyan, na puro wala namang saysay ang mga panukala mong bulok. Kung ako sa'yo, Boy Siga, dahil talagang matapang kang damuho ka, bakit mag-iintay ka pang ipatawag? Lumangoy ka na doon sa kinakamkam na dagat ng mga katulad mo ring bopol na syunga. Bumalandra ka doon at isa-isa mo silang hamunin ng suntukan. Doon mo ipakita sa amin ang tapang talaga ng apog mo, Hindi ka na nga nakakatulong, nakakabwisit at nakakaperwisyo ka pa. Damoho ka, ha? Galit si Tia Deli, ha? Sayang lang talaga ang lahat ng perang sinesweldo mo. Dahil wala ka namang silbi dyan sa Senado. Inam. Ay ko. Ano ba? Lumayas-layas ka nga dyan at baka maubos ang pasensya ko, mahambalos kita nitong tungkod kong damo ka. Nung nagsabog ng kakapalan ng muka at kayabangan ang langit,
Sinahod mo lahat. Pwe, maaga nga siya nagising. Bakit kasi? Ano kaya nararamdaman ng pamilya mo? Na sa halip maging proud sila para sa'yo, sobra siguro silang nahihiya sa puro kapalpakan at puro batikos at suklam na napapala mo sa mga taong sukang-suka sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, di yan ang mundo na bagay sa'yo, okay? Pang-eksena ka lang sa pelikula. Sapakan at basagan ng muka. Totoo, tsaka barilan. Doon, baka sakali, palakpakan pa kita. Buisit, nakakakilabot, tawagin kang honorable po. Lumayas ka nga dyan. At nagpapanting na naman ang tenga ko. Ay nako, Sir Rox. Ano to? Nakakasakit siya talaga ng dibdib. Isa siyang pahirap sa bayan na wala naman pong silbi. Makapagpahid na nga lang po ng gamot sa rayuma. Makabili lang ng lambanog sa kanto. Aayain ko si Boy Bigote ng Tagayan. Hanggang sa muli po, abangan po palagi ang pagbabalik ng inyo pong impong basyang. Ingat ko po kalagi, Sir Rox, at pagpalain po ng Lord ang magandang resulta. Ang muli ninyong paghaharap ni Sister Grace na puro postpone ang inaabot. Sister Grace, kita-kits ulit kayo. Mahimasmasan ka na sana sa pagpapahirap mo sa kapatid mo. Kasi kawawa naman siya. Peace be with you, Sister Grace. Hipuing ganawa ni Lord. God bless po. And good night, Sir Rox. Ang sa inyo pong lahat ay nagmamahal. Ito ang inyong Tia Debbie. Federico Mandak, shout out. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Robin kung sino ang nagpo-provoke. Di nga niya alam, tinatanong nga niya Federico si Gibo di ba? Ano yun, tanga-tangahan lang? Ginagawa nilang katatawanan yung seryosong usapan. Hindi na kailangan ipatawag ka, Kimo. Mag-volunteer ka na, resign ka na sa Senado, dalhin mo lahat yung mga baril mo doon Alarambo. Sama kayo ni Senator Bato. Pinagyayabang pa na 4-star General at Lieutenant Colonel si Kimo. Ay, promoted by Duterte. Kakahiya kayo. Totoo yan, Federico. Totoo yan. Ito. Wilma Takahashi. Shout out, ha. Amerika ang nag-provoke. User, shout out. User. Robin, mag-enroll ka sa klase ni Mr. Batumbakal, ha. Walang di atanggapin yan. Dadrop agad yan. Carlos Rodriguez, shout out, ha. Yung tanga, ito na naman to, malupit din to yung. Welcome to the club, Carlos, ha. Sabi niya, yung tanga, nagising na kaya ganyang magsalita, Ramon Valencia, shout out. Bossing, ipila yan sa unahan para pambala sa kanyon. Kung tutuusin, pa lang yan, dun pala gusto din ni Labuyo ng star. Di bigyan yan ng star margarine. Ramon Valencia ulit. Bossing, nasa abroad yata yan, parang hindi alam ang ginagawa ng Chekwa sa isla ng Pilipinas. Kung mahal, sa isla ng Pilipinas kung mahal, natutulog sa pansitan si Labuyo. Totoo. Wala mong hindi niya alam kung sino nagpupurbo. Siyo nga. Ramon Valencia ulit. Siguro sa dala ng kahirapan at katamaran at katangahan, kaya sila sumapi sa kulto. Isipin mo na lang, may pabahay at ayuda, yun nga lang, may limitasyon, kailangan palagi ka lang mangmang at tanga, sunod-sunuran. Totoo, Ramoncito. Ang busog na busog dyan, si Senior Uwak at mga alipores niya, totoo yan. Moody Muma, shout out. Hi sir, good evening po. Ikaw Robin, may gatas ka pa sa labi ng panahon ng
gugulo na talaga ang China. 15 years old pala. 15 years old pa lang ako. Nagbabanta na yan, Robin. Kaya ka nakidada dahil nandiyan dyan sa Senado. Kung pangulo ka lang dyan, panggulo ka lang dyan, nakakainis ka na. Nagmumukha ka lang engot. Ay nako. Kung wala ka pa, binubulungan ka na. Bato, ginagamit ka lang na bato. Wag ka na nga dyan pautot kay bato. Ginagamit ka lang ni bato. Kung wari may malasakit sa Pinas. Hoy Robin, pakiusap, isara mo yung bibig mo. Salamat po sa pagbasa ng aming hinaing. Kukulad nga tayo eh. Johnny Bigod, shout out ah. Gandang gabi, Karox. Itong si Robin baluktot ang katwiran. Kala mo kung sinong magaling magsalita. Puro pambobola at forma lang naman ang alam. Totoo yan, Johnny Bigod ha. Johnny Bigod ulit oh. Hindi ka ano-ano ni Kibuloy itong si Aguila. Dahil kung kaibigan o kamag-anak yan, tiyak, absuelto yan. Dahil malakas si Kibulog sa gobyerno. Sa ngayon, iimbestigahan na si Aguila at na-contempt pa. Kaya ibang grupo yan. Totoo yan. Ibang gumahawak dyan. Angelito Vincent, shout out. Robin, Gago at Bobo. Aris, shout out. Aris ha. Sabi niya. Napakalalim pala ng samahan ni Digong Duterte at China. Nakakatunaw ng kaluluwa. Biro mo, yung ambassador pa ng China ang dumalaw kay Chonggong Duterte. Ganun baka importante si Chonggong Duterte sa China? Karoke, gusto kong tawagin na si Chonggong Duterte na ang dakilang traidor. Totoo. Kaya lang paano kasi itong si His Excellency, sa lahat ng excellency, ito weak leader Pinawa dyan, kawawa tayo dito. Aris ulit Gandang umaga po, Karoke. Napakinggan ko ang balita ni Kabayan Noli Di Castro kanina tungkol kay Senior Aguila. Sabi ng mga nakakakilala kay Aguila, siya ay mabait na tao. Napanood ko rin yan. At kaibigan nung nag-aaral pa, hindi nila akalain na biglang magbago ang kanyang pagkatao. At di sila makapaniwala na sa bata niyang edad ay naging siyang leader ng Diyos, naging leader at Diyos. Hindi rin nila mapaniwalaan ang mga kasamahan na pinaggagawa nito. Iniisip nila na merong nag-uutos na mataas na tao. Totoo meron. Kaya kay Senior Aguila na gumagawa ng ganun para maging sunod-sunuran ang mga miyembro. Kung totoo ito, si Senior Aguila ay isa rin palang biktima. Sino kaya ang makapangyarihang taong ito? Di kaya sila ay local politician, national o sindikatong may-ari ng pagawaan ng shabu sa kapihan? Di malayo yan, Aris. Galing mo ha. Yan din ang nasa tuktok ko. Kaya hindi ka basta-basta makakapasok kung wala kang appointment. Hindi ka rin makakalabas kung wala kang passes. Tatlong dadaanan mo Ha? Talagang may illegal doon. Yun lang ang 100% doon, no? Tapos, kunyari may bibisita, welcome, ganda, masaya sila. Kaululan nga Kalat ni Baya, shout out Good morning, Karoke. Hampasin mo na, Karoke, sabi niya. Be well, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear, friend. Kalat ni Baya ulit. Wala namang bilang Wala namang bilang at saysay ang naval exercise na yan kasi wala namang defense treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Indonesia. Wala na tayong aasahan pa kundi ang sarili natin. Pero ang problema ng Pilipinas ay wala itong sapat na armas, kagamitan pandigma at higit sa lahat ay wala itong bayag.
na lumaban. Meron siguro kay Kimo. Ang alam lang ng Pilipinas ay puro lang reklamo diplomatiko na wala namang nangyayari. Hindi naman kayo lalaban. Mga iyakin. Nainit ulo na kalat ni. Shout out, Miss Akira Milus. Ingat, sweetie, sabi ni Kalani. Becha Lintag. Nakausap mo na ba si Becha? Mabait yan. David Alvin Mendoza, shout out Ay, Karoke at sa mga Rocky Warriors. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang po ay, Hay naku Kimo at Bato. Mga gunggong, barilin ko kayo sa mukha. Biglang cambio si Kimo. Tapos nagtanong pa na kay Secretary Gibo Teodoro kung sino ang nagpo-provoke sa atin ng China. Baka po di niya alam ang ibig sabihin sa salitang provoke. Pwede. Boto po kayo, Boto po ako sa sinabi nyo na sana ay ipa-recall na sila ng military duty nila. Total, ipinagyayabang naman niya na reservist siya. Tingnan natin ang tapang nila kapag nasa totoong giyera na sila. Talaga lang, dapat lang talaga yan Rolando Bliones, shout out Gandang gabi po. Bakit kailangan kapag ipatawag? Mas maganda magtayo kayo ng mga grupo, kilala mo naman tatay mo. Kung ipatawag ka, kanino ka naman kakampi? Kung si tatay mo at 3 itlog daw ang ay di makakandidato sa 2025, baka maniwalain pa tayong bayan, nagising na at mahirap na muling mapaniwala na di kayo kakampi ni Xi Jinping. Di na yan sinasabi, nasa gawa at salita at kilos kung saan ka talaga hay baliktarin mo pa yung taong bayan. Galit si Rolando Bliones. David Alvin Mendoza ulit Hello po ulit, Sir Rox. Natatawa po ako dun sa sinabi nyo kahapon na mamaya magdidilim. Mamaya magdidilim ko ang kalangitan. Bukas naman ay magliliwanag naman ulit. Di ba? Pwede na po tayong magtayo ng kulto kung may mapapaniwala tayo dyan. Ikaw naman, David. Sa dami ng tanga, malay mo. Kung si Kibulog, pinaniwalaan siyang appointed son, di ba? Tayo pa, pwede ako mapaniwalaan. Kala mo, David ka. Ang birthday ko, August 18, kapistahan na mahal na pong San Roque. Mahal na patrong San Roque, si Kibulog, kailan ba birthday yan? Wala namang kasabay na santo yan. Maski si Agilang Gukupal na yan, Sige po, Karok. Salamat po sa walang sawa ninyong pagbasa sa mga komento namin. Stay safe po. God bless po sa inyo at sa buong pamilya niyo po. God bless, David. Shout out Akira Milo sa watching now daw. Si Kalat ni, sasagutan daw sila Akira ulit Tama ka po. Alangan namang magpakailanman puro rain na lang. Totoo, di ba? Kadali lang naman. Kunyari, umuulan. Stop! Ganyan ka lang. Hanggang sa nakaganyan ka lang. Pag umistop na, kita nyo, napa-stop ko. Ay, nako, Akira. Ano ba naman katangahan niyang, sobra? Pag-ay, Lindol, kung di ba na ulot kalahati ito si Kibulog pag lumindol, maski ako, pag lumindol, stop. Ihihinto. Pag hindi huminto yan, gunaw na yung mundo.
Ang bobobo naman ang naniniwala sa mga ganyan. Diyos ko. Retiring soon, shout out. Boss Rox, galit niya sa mga dahil hindi siya nabigyan ng visa ng mga anak, si Mariel sa Amerika. Kung talagang makabayan ka at tunay na Pilipino, bakit gusto mong ipanganak sa Amerika ang anak mo? Dahil ba gusto American citizen agad ang anak mo? Isang traidor tulad ng idol niya. Totoo. African Sai, shout out Ito. Jane L, shout out. Sabi ni Jane L. Sir Rox, tawan-tawa no? Hindi ako makakonsentrate sa vlog mo. Pangpamas yung reaction mo, Sir Rox. Tawa ako ng tawa sa'yo. Naaaliw ako ng gusto. Congratulations. Bakit na naman? Ikaw naman, Jane. Jane na naman. Sir Rox, yung mga sinasabi ni Robin Hood, kailan sila ipapatawag? Nonsense, Sir Rox. Bulaklak lang ng dila niya lang yan. Nag-iinarte. Nag-i-insinuate siya ng gera. Nag-i-insinuate siya ng gera. Akala mo naman matapang pero arte lang lahat yan ni Robin Hood. Totoo naman artista nga yan. Kupal na yan Jane L. ulit Bottom line, Xerox, Robin Hood is not with us and he's not for Philippines. Lucky yan ni Diggs. Don't ask Robin Hood, don't ask. Al Olalia, shout out Sabi niya, kahit ano pang gawin ng Navy at Coast Guard sa pagsasanay, kung wala naman tayong modernong kagamitan gaya ng barkong pandigma at walang matibay na foreign policy ang mga nakaupo at puro kengkoy ang kunyari ay naninindigan, patuloy tayong ibubuli ng China. Total may Mutual Defense Treaty at EDCA tayo sa mga Amerikano. Bakit hindi pa pabalikin ang base militar nila gaya sa Subic? Malaki ang may tutulong sa bansa natin ang mga Amerikano. Magandang araw. Totoo! Nagyabang-yabang nga Kala mo naman kayang tumayo sa sariling pa. Panahon ni Sharap yun di ba? Akira ulit done watching po. Isang napakaagang umaga po dyan sa inyo. Joe Flores, shout out my friend sabi niya. Hello, Sir Rox. Sala sa init, sala sa lamig itong si Robin Pabida. Saan ba talaga ang stand ng imbecile? Saan ba talaga ang stand ng imbecile na senador na to? Paano naging lieutenant colonel yan, Sir Rox? May malay ko nga dyan. Kala ko nga, ex-convict lang yan sa artista Lieutenant Colonel pala. Reservist pala yan. Joe Flores ka Kala mo Kaya natin. Kababalaghan na naman yan. Kababalaghan na naman yata yan. Nung kadete pa siya, nakakasunod ba siya sa left, right, left? Buisit ka. Nung kadete ba siya, nakakanood ba siya sa left, right, about face, forward, march? Di nga nakakaintindi ng English. Sabi ko na nga paano naging high-ranking officer yan? Ay, susapo. Baka hindi naman left, right. Baka kaliwa kanan naman yung sinasabi nung, yung marcha nila. Oo, ikaw naman. Pag about face, halap sa likod na, baka gano'n naman. Merong gano'n, di ba, friend Joe? Napatawa mo ko, friend, totoo lang. Makise, shout out. Good day po, Sir Rox. Naku, Kimo, kailangan pa bang itanong yung mga yan? Ang gulo mo, Kimo. Di ka dapat dyan sa Senado. Magpelikula ka na lang, OMG. Yes,
Tiis Pilipinas sa katulad niyang si Kimo. God bless po, Sir Rox. Ingat lagi. Matagal pa natin pagtitiisan yan. Sumagot si 3J Show po. Kasi nga, talagang sinisingit pa rin ni Robin Hood ang China. Para bang pinapahiwatig niya na hindi China ang nagpupurubok sa atin. Pero ayun, supalpal na naman siya. Totoo. Ang problema rito kay Robin, dito kay Kimo. Bukod sa para tanga na nga, nagtatanga-tangahan pa yun ang nadodoble tuloy eh. Oo, hindi siya mag-strive na maging matino. No. Talagang nagpapakalunod siya sa katangahan. Emily Capistrano, shout out. Brother Elias Isyo, shout out ah. Sabi ni Emily, good day Karoke. Nakakaaliw talaga at nakakaumay na si Robin Hood. Sana tunay mga sinasabi niya. Wala siya sa shooting. Keep safe, Karox. God bless the Philippines. Adorasyon de Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo. Emmanuel Scalona, nak, shout out. Boy Hong Kong Balong, shout out. Jeff Ramos, nak, shout out ah. Marilu Pabian, nak, shout out. Sabi niya, happy first day of October, Tay. At sa mga Karaoke Warriors. Si Robin po kaya natanga-tangahan lang. Bakit hindi siya updated sa pangyayari sa West Philippine Sea? Number 1 senator na turingan. Oo nga. Pero ang mga katanungan, tila batang paslit or tila may Alzheimer's na. Ay, matagal-tagal pa po tayo magtitiis sa ganitong senador. Buti ka nga nandyan eh. Paano kami dito ay? Swerte kayo, nasa ibang bansa kayo. Paano kami nandito? Todas kami dito. Felisa Narcida, shout out ha. Sabi niya. Bobo nga eh. Dapat bumalik sa school niya. Baka sakaling matuto pa. Wala nang tatanggap dyan. Paano tatanggapin yan? Ayaw magpaahit ng bagot eh. 3J Show ulit oh. Sir Rox, may vlog ka pang isa tungkol kay Grace Chingsay na sister-in-law mo. Meron. Mamaya, bablog ulit ako part 2. Mga 8:30 siguro, part 2 yung hipag. Umayos ka, part 2. Tanga-tanga kasi, dami-daming pera talaga niyan, friend Jing. Totoo. Baka hindi mo alam kung gaano karami salapi niya. Tuloy natin si 3J Show. Alam mo rin, gets kita sa problema mong yan. Kung pwede nga lang ipakilala mo kaya yang si Grace Chingsay kay Senior Aguila. Baka magka-intindihan sila. Pero seriously, Sir Rox, matatapos din yung issue na yan kay Grace. Pwedeng matagalan, pwede rin namang malapit na. Basta, Sir Rox, first and foremost dapat ang intindihin mo ang health ng wifey mo at ang health mo. Mananalo ka sa kaso na yan. Kasi ikaw ang may sabi. Si Lord ang abogado mo. Kaya, fight lang. Totoo. Wala akong magtibay yung abogado ko. Si Nazareno. Attorney Jesus Nazareno. Tsaka hindi pa ako natalo dyan, friend Jing. Hindi pa. Marami na ako nilapit na kaso dyan. Wala pa akong natalo. 3J Show ulit to. Pero si Rox, malakas din naman ang kutob ko na hindi magiging presidente si Sara kasi maraming mamumulat ang mata at higit sa lahat, hindi papayag si Lisa Araneta Marcos. New Yorker ata yan. If you know what I mean. Totoo. Pero basta yun lang. Kapersi, malapit na anibersaryo. Hanggang ngayon, wala pang nangyayari. Nakakalaya pa si Bantag. Di ba? Galing. Sabi ko sa'yo eh. Maricar Baldonado, shout out. Good evening, Sir Rox. Dapat wag nang pagsalitain si Robin. May masabi lang. Sana kausapin siya ni Mariel at makita ni Mariel ang hindi tamang sinasabi ni Robin. Totoo, ha?
Oy, mission accomplished mga boss. Nakapagsaya na naman ako. Sana napasaya ko din kayo mga boss ha. Mamaya po, baka makasingit ako. Yung part 2 ng hipag, umayos ka ha. Magaganda rin ho yung comment nyo doon. Salamat sa nakakaintindi sa akin. Magkukulab ulit tayo mamaya. Pag hindi pa ako inantok, no? Magandang gabi po mga boss. Oktubre na bukas. Ang bilis, ano? Gracing Sai. Baka hindi mo kaya sangkahin ng karma. Huwag kang sira ulo, ha. Magandang gabi po, mga boss. Good night. Huwag makakalimot kay Lord.